last person. Ano yung greatest fears mo? Bagay na, okay. Greatest fear? Feeling ko, hindi lang naman ako may greatest fear na ganito. Pero, pinaka-greatest fear ko is mawala yung parents ko. Yun talaga, as in kahit mawala na ilang. Kahit mawala na lahat sa akin, huwag lang yung parents ko. Yun, ayoko lang, feeling ko may trauma na ako na pag nawawala ng mahal sa buhay. So, hindi ko na kaya ulit makita na mabawasan yung mahal ko sa buhay. So, yun yung pinaka-greatest fear ko. Ayoko mawala yung mga mahal. Hindi ng parents ko, of course. Yung mga mahal ko talaga sa buhay in general. Feeling ko trauma ko na siya. Hindi ka ako sumagot, ano? Just speaks her mind talaga. Did you expect na sasagot siya ng ganun? We never did, di ba? If you're na Steve Yang, good girl. Feeling ko naman, hindi naman siya, feeling ko naman, hindi na naman ako may greatest fear na gano'n. Feeling ko naman lahat ng tao, kasama isa sa mga greatest fear nila na mawala ng mahal sa buhay. Hindi lang kayo mag-isa. Ako din. Thanks, Yang. JM. Ayun din, same lang din. Music sa mga nailan. Kasi, ganun din eh. Wala naman kami dito kundi para sa kanila eh. Kung hindi naman ako nagtatrabaho dito. Para sa sarili ko lang. Especially para sa kanila. So, yun. Madami kami binubuhay sa kumpanya. Todo trabaho. Todo na to, walang pahinga. Madami natin binubuhay. You're good, Miss Kay? Okay, last for Miss Kay. Sa 1 year sa showbiz, ano yung pinaka-natutunan nyo o gusto nyo bang Sorry po. Sa 1 year nyo sa showbiz, ano yung pinaka-importante na natutunan nyo na gusto nyo i-talhin sa mga susunod pa? 1 year in showbiz. Ano gusto mo? Feeling ko sa showbiz po kasi ang pinaka-importante respeto. Respeto talaga, hindi lang sa kapwa-artista, kundi sa kapwa-tao talaga. Sobrang isa yan sa pinakalaga ng buong ABS-CBN production. Or hindi lang buong ABS, feeling ko lahat ng tao din naman. Yun ang pinakatutunan ko is kung paano talaga paano ba ito? Kung paano hindi natin tinitingnan yung sarili namin as artist eh. Tinitingnan namin yung sarili namin as pantay-pantay. Parang walang mataas, walang mas mababa, pantay lang kami. Kaya binibigay namin, ay nagbibigay kami ng respeto sa isa't isang kanilungan niya. Sa akin, aside po dun sa respeto, yung pinakakailangan din yan. Siguro yung ano pa, yung pagiging totoo. Yan ang sobrang halaga ng pagiging totoo sa sarili kasi isa rin sa na-realize ko sa isang taong dito sa showbiz na yung kahalagahan ng pagiging totoo, hindi lang siya mag-benefits para sa atin. Hindi para rin dun sa mga sumusuporta sa'yo kasi ang hirap i-lead ng mga naniniwala sa'yo o ang hirap i-lead ng mga sumusuporta sa'yo sa kung peke yung imahe na ipapakita mo. So, ayun, as long as nagpapakototoo ka sa ugali mo kung saan man, kung ano mang way mo maipakita, kung pwede ka kahit sa mga brand na dumadating sa'yo, pwede mo maipakita rin yung pagpapakototoo at least hindi pwede yung imahe na sinusundan ng sumusuporta sa'yo sa ito. Hindi ba rin? Okay. Are you going to stay? Okay, we now proceed with Naz Tabadas ng Pelikula Mania. Kasi di ba ang hirap-spoil ng movie, pero in one word, paano nyo ma-describe yung episode nyo? And ano yung pinaka-excited ninyo na makanood ng mga tao sa episode? Ano ko, hindi talaga ako magaling sa describe kasi may spoil talaga siya. Paano kaya episode mo? Madugo ba siya? Intense? Madugo, intense, nakatakot, ano kaya siguro? Horror? One thing's for sure na yung adrenaline na feel namin na pag kinukuha yung mga scene doon.
ma-feel din ng audience. Ang tatagos dun sa screen, yun ang isa sa mga sigurado. Sobrang realistic. Feeling ko yung adrenaline at yung intensity ng part namin. Kasi nung time na sinushoot namin siya, talagang pinapagod muna namin yung sarili na talagang tumatalon-talon kami para at least ma-feel namin talaga yung kaba. And so far, feeling ko mararamdaman ng manonood din talaga yung kaba namin at naginawa namin para sa movie. And ayun, yeah. Hi. First, congratulations. Because part kayo ng one of the biggest entry ngayong MMMM. So, sa sobrang star-studded ng pelikula, makakasama niyo dito yung mga biggest stars like Richard Gutierrez, Ivana. Any reaction nung malaman niyo sila makakasama ninyo sa kabuuan, like sa mga promos or sa buwan? I think, And how does it siya? Yeah, working with the biggest stars. Actually, hindi po namin sila Siguro makakasama niya sa mga pro. siguro sa pro, pero with Ate Ivana, close naman po kami ni Ate Ivana. And nung time po na nalaman namin na, actually, nung nag-vlog pa lang po kami, siguro kami naging close. Nung time na nag-vlog kami, and then, parang pag-usapan namin off-cam na sana magkameron kami na movie or kahit anong work na magkasama kami. And ayun, nung time po na nalaman namin na same kami ng SRR, sobrang natuwa kami na magkasama. Hindi pa kami magkasama sa episode, pero at least magkasama kami sa movie and alam kong magkasama din kami magpapromo. Ayun, masaya kami ng dalawa ni Ate Ivana. Miss ko na siya. Ang tagal niya. Second week na lang. Pwede na. Pagbalik. Ay! Huwag na muna. Ay, nakapala sa mic. Nasa likod pa lang. Ayun, okay. About sa'yo, JM. Ako, syempre happy sobra. And at the same time, I don't know, hindi pa rin paniwalaan na yung mga inikitol ako noon na bumibida ng Captain Barbell. Kasama ko kanina sa isa. Di ba? So, ang sarap sa feeling na, nakakatuwa na hindi ko rin na-expect na makakatungtong ako sa mula sa mga makukuha ko yung mga ganitong achievement. So, happy ako. Over the year na magkasama kayo or magka-love team kayo, paano nag-evolve yung team up nyo? And right now, ano yung mga nakikita nyo para mga changes? Paano nag-grow si Yang o si JM? Or yung love team? Sa akin, as long as gusto niya bumida eh. Ayun po. Sa kada project, kada araw na magkasama kami, mas nakikilala namin yung isa't isa. So, mas naging komportable kami sa isa't isa. And napapansin ko sa kanya, ano na siya? Demure, di ba? Upo pa lang, di ba? Sobra, di ba? Pero lalaki siya ngayon. Oo. Pero, tsaka kita mo na yung mga, ayaw mo sabihin na pagkakamali. Hindi naman niya pagkakamali yung mga bagay ngayon, no? Kasi pagkakakilala niya yun, no? So I guess, let's say, yung mga immaturity sa kanya, no? Mature na, gano'n. Yung sense ng maturity sa kanya ngayon, ramdam ko na. And siguro napapagtibay yung band namin as love team or mapalabas man ng as friends, gano'n. ay wow. Napapagtibay namin siguro hindi nagbabago yung pagiging kuwela niya, gano'n. Kasi, ano mo yun, kahit nandun yung, let's say sweetness, kahit nandun yung sweetness, pero yung bardagulan namin kung ano yung napapanood na noon sa loob ng bahay, ganun na pa rin ngayon. So, Perfect.
ano yung mga nakita mong pagbabago or how your love team nag-evolve over the years na magkasama? Paano ba? Kasi ngayon talagang comfortable na kayo sa isa't isa. It's been a year pa lang ha. Wala na nakikita kami off sa inyong dalawa. Paano nyo nurture yung isang taon na togetherness as a sweet partner? Feeling ko, nag-build kasi po yan ng time na nasa bahay po kami ni Kuya. Yeah, kasi we're very close friends. And nung time na nasa loob kami ng bahay ni Kuya, parang kami dalawa lang din eh. Hindi lang kami dalawa, kami apat, nila Kuya, kami tatlo, nila Bensoy. Kami lagi talaga yung magkakasama sa loob ng bahay. And kami lang din talaga yung nagdadamayan. Sa loob ng bahay ni Kuya, parang kaya ko siya kausapin mata sa mata. Mga ganun kaming eksena sa loob ng bahay ni Kuya na yung mga secret talks na parang may gusto kong sabihin pero kailangan yung mata mo lang gagamitin. Ganun lang. And paglabas naman ng bahay ni Kuya, hindi naman nawala din yung bond namin. Especially kasi siguro nung time na nasa loob kami ng bahay ni Kuya, sinabi namin sa sarili namin na kung sino man yung magbabago, sasakali. Kasi bakit kasi magbabago dahil lang, diba? Nag-promise kami sa loob na kung ano man kami sa loob, dapat ganun din kami sa labas. Mas maging strong yung bond namin sa labas. And napanindigan naman namin siya up until now. Siguro, yung bonding namin ngayon is mag-aral ng script. Talagang tulungan na yung bonding namin ngayon. Walang nalala sa side. And feeling ko, yun naman yung nagpa-strong din sa amin. Paglabas-labas na namin, gano'n lang. Yun lang. Feeling ko, nature na namin siya eh. Na walang magbago talaga. Nasa kaloob-looban na namin na yung closest namin, parang nature na siya. Since na-mention mo na about bahay ni Kuya, and ngayon nagbubukas ulit yung bahay ni Kuya, any learnings na gusto mong ibahagi sa mga new house? Learnings ko na gusto ibahagi sa mga house. Yung mga bago ngayon na celebrity house. Ano ba? Siguro, feeling ko naman hindi naman sila mauubusan ng pagkain. Kasi sobrang dami. Alam mo, nakakatampo talaga si Kuya. Talagang ako, ng time na yun, nagdalapot talaga ako. Feeling ko naman ngayon, hindi naman sila mauubusan ng pagkain kasi puno sila ng pagkain. Ano na lang? May napanood na ako, ini-isa-isa niya yung pagkain nakita niya. Nakuha nila endorsement. Ngayon, parang pinapanood ko na ang first night nila together. Sarili kasi. Sige lang, nak! Learnings na pwede mo. Kasi Yung learnings ko ha, yung learnings ko nakuha sa loob ng bahay ni Kuya talaga. Okay lang naman magbida-bida minsan. Okay lang. Kasi feeling mo naman, hindi mo kasi ma-feel talaga na bida-bida ka pagka-once na masaya ka. Hindi talaga. Ngayon kasi sa mga housemates na nasa loob ng bahay ni Kuya, naging comfortable na sila sa loob eh. So, feeling ko, hindi sa feeling ko eh, instinct ko na talaga na minsan-minsan malilimutan na talaga nila nasa loob sila ng bahay ni Kuya. Kasi parang feeling nila nasa bahay ka talaga sila. Ganon ka comfort zone or ganon ka parang bahay talaga yung bahay ni Kuya. Makakalimutan mo pinapanood ka ng milyon-milyon tao sa Pilipinas. Yung learnings ko lang ang daming sinabi, wala pang learnings. Okay, sabihin ko na. Feeling ko yung learnings na mapapasok ko sa kanila is 2, 1. O bakit lang sila? Kasi personally, lang mapiplease lahat ng tao. Kung ano man, kung bad man or good man yung ipakita nila sa loob. Hindi mo mapiplease yung isang tao na talaga eh. So I suggest sa lahat ng housemate doon, huwag sila matakot na ipakita yung kung sino talaga sila.
feeling ko mas ma-appreciate sila ng taong bayan pag hindi sila naging plastic. Chad, you should remember yung batch nila, walang celebrity doon. Yeah. These are not normal na mga tao. Yeah. Tulad nila, so, Feeling ko din kasi dahil may mga wala. Huwag nang ituloy. Huwag nang ituloy. Hindi. Yun na lang. Huwag silang matakot na ipakita yung totoong sila. Kasi mas ma-appreciate sila ng taong bayan kung ano talaga yung real attitude nomination time. Hindi tumatanggap si Kuya ng basta-basta boto. Kailangan valid talaga yung vote mo. Kailangan valid lahat ng ibabatang mong boto sa kapwa mo housemates. Hindi siya tumatanggap ng putyo-putyo. Basta vote lang. Ay, di ba? Thank you. Ganun talaga eh. Wala kang magagawa sa bahay, wala kang diyan eh. Maging observant sa lahat ng housemates. at doon ka i-gauge how you react to your housemates, di ba? Wakala mo na magiging Totoo naman kayo. Totoo yun. Di ba, parang yun ang nakikita ko eh. Doon ka i-grade ng tao, yun ang magiging Yeah. impression sa'yo. Kaya nga tawag sa kanya ng mga taong bayan ng time na nasa loob siya ng TV kami, alpha. Diba? Silent alpha. Basta ganun. Kasi sobrang observant. Nakita ko na din sa kanya yung pagiging, nahawa ako actually ng pagiging observant na sa loob ng bahay ni Kuya. Kasi makikita mo rin siya nakaganyan, tapos lumamasid-masid lang siya. Ganun. So parang nahawa ako dun. Tumagal siya sa ganun niya. Observant na naging parang focus, di ba? Galing niya, swear. Nakita ko siya parang nung time na libre mo ko Starbucks na. Alright. Nung time na hindi, kwento ka lang. Nung time na nakapasok ko ng bayan ko, siguro mga 1 year pa lang yun. Nakapasok ko yung ugali niya talaga. Swear. Kasi nung una tahimik pa siya. Nahihiya ko. Hindi siya hindi ko makapal ng mukha niya. Hindi kasi mukha ko. Pero mas lumabas niya yung kulit sa'yo. Sa nung time na 1 week pa lang sa ng bayan, nakita ko na sobrang observant na yung tao. Feeling ko tuloy nang inonominate na niya. Ganun. Pero pumasok ba sa isip mo siya ang magiging partner mo? Never na-try niya? No! Sobrang unexpected. Siya yung pinaka-unexpected na nangyari sa buhay ko. Oo. Libre mo. Ikaw, Jane, Hindi, totoo. Siya yung pumasok ba sa pinaka... isip mo na si Bianca ang magiging As in, habang nasa loob kami, ako personally, ang buong akala ko walang nanonood ng TVP. I guess lahat naman kami. Kaya, every time na nagla-live kami, wala kaming energy. Kasi expected na walang nanonood. Flop yung Hindi kayo artista. ayun. Kasi wala kami marinig. Kasi kung expected namin, filtered kami lahat. Yan. Okay. With that question from Chad, the last question will come from me. Ito nilang tanong ko. You are ending the year with beautiful smile. What are you thankful for ngayon 2025? Mag-end ang year, mag-first time together as sa Christmas. Anong pinagpapasalamat nyo, JM Pia, ngayong 2025 bago mag-end ang year? Ang pinapasalamat ko, bukod sa madaming trabaho na tatanggap ko, madaming blessing, nadumating siya sa buhay ko. Siya yung pinaka-biggest plot twist ng buhay ko talaga. Siya yung pinaka-unexpected. Hindi ito ba basta ililibre mo ako. Siya yung pinaka-biggest plot twist and pinaka-unexpected. Yet, sobrang happy ako na dumating siya sa buhay ko. Yun, ganun type of thing. Ganun type siya sa akin. Ganun yung impact niya sa akin. May headline na. Ganda headline. Si JM sa buhay ko, fiancé. Hindi, totoo. Totoo, uy, genuine to, grabe ka naman. Sobrang happy ako na dumating siya sa buhay ko. Isa siya sa mga pinaka-unexpected na tao dumating na hindi ko akalain na magiging malaking impact sa buhay ko. Magiging malaking tulong sa buhay ko. Isa sa mga naging importanteng tao sa buhay ko. Ganda nun, paano masasundan yun? Thank you, Pia. Ano po, JM?
guess pares kami ng brothers this year na hindi namin expect na kami dalawa yung magtutulungan para sa, para sa, hindi man para sa career, kundi para sa buhay namin dalawa. So, yun. And syempre, bukod doon, thankful kami sa pang-araw-araw na bigay, sa pang-araw-araw na buhay na bigay sa amin ng Diyos. Kasi kung wala yan, hindi namin ma-achieve yung kung anong meron kami ngayon. Marami kami para pasalamatan. Nandiyan yung mga solid sumusuporta sa amin. And ito, yung tip namin na walang sawa. And sobrang haba ng pasensya para sa amin. And isa pa, siyempre, thankful ako sa ano mo yun, sa suporta and sa tiwala na ibinigay niya sa akin since day one. Kasi, bago man ako suportahan ng karamihan ngayon, bago man ako pagkatiwala ng karamihan ngayon, siya na agad yung nagbigay sa akin. So, thank you.